9, verse 27 to 31. Okay, so meron din po tayo dyan sa harapan para makasabay po ang lahat sa pagbabasa. Tayo po ay magbasa na ng salita ng Panginoon. When Jesus departed from there, 2 blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. Then he touched their eyes, saying, According to your faith, let it be done to you. And their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, saying, See that no one knows it. But when they had departed, they spread the news about him in all that country. Pinapala na po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po sumandaling manalangin. Aming Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, pinupurit sinasampakan namin. Kami pinagpapasalamat sa grasya at biyaya na kami ay narito upang sama-sama magpuri at makinig ng iyong mga salita. Dalangin namin na pakalinisin mo po ang aming mga puso, patawarin kami sa lahat ng aming kasalanan at kakulangan. At hayaan, Lord, na sa umagang ito ang aming mga puso maging matabang lupa na kung saan ang iyong mga salita mahasik sa amin. Sa umagang ito ay tunay nga pong magbigay, Lord, ng malaking growth sa aming pong mga pananampalataya that will truly transform our faith and our lives. Maraming pong salamat. May your word be proclaimed with such power and authority, and may your Holy Spirit move powerfully in our midst. Wala ka pong lalampasan sa amin, but we will truly receive your word this morning. We thank you, God. Truly, only your name be exalted in our midst, and let your anointing be upon us. In Jesus' name we pray. And everyone will say, Amen and Amen. Praise the Lord. Praise God. Maraming pong salamat sa kabutihan po ng Panginoon sa atin pong mga buhay. So, sa umagang ito, ang pamagat po ng mensahe na ibabahagi ko po sa bawat isa ay, According to your faith, let it be done for you. Praise God. Di mo ba? According to your faith, it will be done for you. Yan po ang statement na sinabi ng ating Panginoong Jesus doon po sa teksto na binasa po natin. Faith is the key to unlock miraculous in our lives. Naniniwala po ba tayo doon? Ang ating pong pananampalataya, mga kapatid, ang susi para mabuksan ang maraming himalang kayang gawin at nais gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Can I hear an amen? Amen. Amen. It is our spiritual currency of the kingdom of God. Kapag ikay merong malaking pananampalataya, di ba? Yon ang magbibigay sa atin ng maraming mga opportunity na maranasan kung gaano po katotoo at makapangyarihan ang kaharian ng ating Panginoon. So, this is the key for a life of blessing, ang ating pong pananampalataya. So, sa umagang ito, tunghayan po natin ang pananampalataya ng mga bulag na pinagaling po ng ating Panginoong Jesus at kung paano ang kanilang pananampalataya ang nagbigay sa kanila ng katugunan sa mga himalang kanilang inaasam mula sa Panginoon. Ano yung inaasam ng mga bulag? Ang kanilang kagalingan. So sa umagang ito, mga kapatid, ano ang inaasam natin mula sa Panginoon? Sabi po ng kanyang salita, according to your faith, it will happen for you. So, tingnan po natin kung paano po yung pananampalataya mas work sa atin pong mga buhay. Amen po? Amen. Praise God. So, unang point that we can see here is that faith is the foundation. Ang pananampalataya ang siyang pundasyon ng maraming himala na kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. At pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa kung sino-sino at hindi sa kung ano-ano, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. The value of faith depends upon the object of our faith.
Dahil ang pananampalataya, kapag tayo nanampalataya at kung ang Panginoong Jesus ang object ng ating pananampalataya, mga kapatid, our faith will never fail. Amen po? Kapag si Jesus ang object ng ating pananampalataya, our faith will never fail. Because all things are possible to the person who believes. Ang taong nananampalataya, walang imposible sa kanya. Lalo na kung ang kanyang pinanampalatayanan ay siyang makapangyarihan sa lahat at gumagawa ng maraming imposibleng bagay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ano yung mga katotohanan na nakikita natin that faith is our foundation or the foundation? Faith recognize who Jesus is. Ang tunay na pananampalatayang nakaangkas sa ating Panginoong Jesucristo, it recognize who Jesus is. We see the story, the blind man cried out, "Have mercy on us, Son of David." In this verse, the blind man, yung mga bulag, they address Jesus as Son of David. And ang pag-address nila ng Son of David, it means they acknowledge Jesus as the Messiah. That He is the one who is prophesied to bring healing and restoration. At alam naman natin kung paano po nilulook forward ng mga Hudyo ang kanilang Messiah, na siya magliligtas sa kanila sa lahat ng kapaghatian na kanilang nararanasan. At itong mga bulag na ito, they cried out to the Lord Jesus Christ, "Lord, have mercy on us, Son of David, our Messiah, heal us." Hindi po ba? So ito pong statement na ito ay nagpapakita kung paano po sila nananampalataya na si Jesus, ang Messiah, na siya magpapagaling at nagre-restore sa lahat ng bagay sa kanilang buhay. Amen po ba? Amen. Faith begins when we recognize who God is sa atin pong mga buhay. Ano yung character ni Lord? Ano yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang gawin? Ano yung mga ability that meets our needs? Hindi po ba? So, doon po dapat natin umpisahan. Doon po dapat natin mas lalong unawain that we must recognize Jesus in everything. His character, His power, His ability sa atin pong mga buhay. The blind man's faith was rooted in their understanding of who Jesus, His identity, and His authority. Okay, kaya sa umagang ito mga kapatid, kung gusto po natin na maranasan na mapangyari yung kalooban at ang mga pangako at mga pananampalataya na meron po tayo, tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Let us acknowledge His Lordship upon our lives. Kung ikaw ay narito ngayon at dumarating ka sa pagkakataon na dahil sa dami ng problema, nami-miss out mo yung relationship mo sa Panginoon, hindi mo na siya masyadong nakikilala at hindi mo na-recognize yung authority niya sa buhay mo, well, this is the time that the Word of God is reminding us, mga kapatid, that our faith, the foundation of our belief is yung faith natin sa ating Panginoon. And the true faith is the faith that recognizes who Jesus is. Sino si Lord sa buhay mo? Ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay mo? At yon yung pinakita ng mga bulag na pinagaling ng ating Panginoon. Pangalawa, faith is the prerequisite for pleasing God. Sabi ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Dahil sino man lumapit sa Kanya, kailangan munang manampalataya, maniwala na Siya ay Diyos, at lahat ng sinabi Niya sa Kanyang salita ay totoo, at lahat ng Kanyang pangako ay Kanyang tinutupad. Amen po? That's why, mga kapatid, bakit kailangan natin bigyan ng malalim na diin ang ating mga pananampalataya? Dahil kung wala tayong pananampalataya, it is impossible to please God. Faith is the starting point of our relationship with God. It is the foundation upon which all the blessings and breakthroughs are built. So mga magulang, mga kapatid, let us continually trust God. Hindi lamang po sa mga maliliit na bagay, but more so sa maraming malalaking bagay
walang imposible. Kailangan lamang po niya makita ang pananampalataya ng kanyang mga anak. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hindi lang faith is the foundation, but also, number 2, faith requires action. Ang pananampalataya po natin ay nangangailangan ng gawa. Okay? What the truth na makikita natin dito? Faith moves us to act. Sabi ng James 2:17, faith by itself, if not accompanied by action, is death. Kung meron tayong pananampalataya pero hindi naman nakikita sa ating buhay, wala po itong halaga. Hindi po ito makakapagbigay ng impact sa ating pong mga buhay. The blind man didn't passively wait for healing. Diba? Nung tinawag nila, nung nag-cry out sila sa Panginoon, Son of David, have mercy on us. Anong unang respond ng ating Panginoong Jesucristo? Diba? Hindi siya sumagot. But these blind men, they pursued Jesus Christ. They cried out for mercy and they followed Him into the house. Sa palagay niyo, kung huminto agad yung dalawang blind man na ito, do you think they will receive their healing? Kung naniwala lang sila, siguro nagpapagaling yan. Pero hindi sila sumunod sa Panginoon, do you think they will experience the healing that they want? Hindi. Because faith requires action. Amen po? Ang pananampalataya natin, mas lalo yung lumalago, mas lalo yung nagiging matibay. Kung nakikita natin yung mga buhay natin na humahakbang sa ating mga pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.